sa kagustuhan nating itaguyod ang ating pamilya. Minsan, kahit mahirap ay titiisin natin. Lahat kakayanin para mabigyan sila ng magandang buhay. Pero hanggang saan kaya ang kaya nating tiisin? Paano kung delikado na ang sitwasyon? Maaatim ba nating magpatuloy para sa kaunting kita? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edwin. Isa akong rider noon pa man, bago pa mag-pandemic. Araw-araw nagde-deliver ako ng mga items. Madalas, inaabot ako ng gabi dahil gusto kong kumita ng mas malaki para sa pamilya ko. Isang araw, may nag-book sa akin na lalaking nagngangalang Gardo. Ayon sa kanya, frozen meat ang laman ng ipapadeliver. Sa mga naunang pag-uusap namin, mapagbiro si Sir Gardo, pero seryoso pagdating sa usapang trabaho. Frozen meat ito, Edwin. Mahalaga ito kaya siguraduhin mong mabilis at malamig pa ang package pagdating nito. Opo sir, siguradong mabilis ko po itong maide-deliver para hindi ho masira. Ang parcel ay nakakahon at mahigpit na nabalot ng makapal na packaging tape. Medyo malamig ang hawak ko rito. Malamang dahil frozen nga ang laman. Hindi naman ako mausisa, kaya't kahit ano ang nasa loob ay hindi ko na iniintindi pa. Basta wag lang itong iligal. Ang destinasyon ay isang eskinita sa Navotas. Hindi naman ito mahirap hanapin, pero kailangan ko pang pumasok sa makipot na daan. Pagdating ko sa lugar, nasa may poste ako at tinawagan si Ma'am Heidi, ang tatanggap ng delivery. Hello, Ma'am Heidi? Andito na po ako sa may poste. Nagulat ako nang may lumapit na isang payat at matandang babae. Sa telepono kasi, Misteri, malakas ang kanyang boses, kaya hindi ko inaasahan na ganito ang kanyang itsura. Ma'am Heidi, ako na lang ho ang magdadala ng kahon papunta sa bahay ninyo. Mabigat po ito. Saan po ba ang bahay niyo? Hindi na kailangan. Kaya ko na yan. Ma'am, mabigat ho talaga eh. Okay lang naman ho sa akin. Ako na ho ang magdadala. Bigla niya akong nilingon at tinignan ng matalim. Ang boses niya bigla ring lumalim. Ang sabi ko, wag na! Nabigla ako sa kanyang tingin. Tila ba may kung anong nagbabadya sa kanyang mga mata. Inabot ko na lang ang kahon kahit nasa isip ko nagmamagandang loob na nga, nagalit pa. Pero Misteri, laking gulat ko nang kinuha niya ang parcel. Parang ang gaang-gaang lang sa kanya. Kahit para sa akin mabigat na ito. Nakapagtataka man, pero inisip ko na lang na baka sanay naman siyang magbuhat ng mabigat. Makalipas ang 2 gabi, ay naging matumal ang biyahe ko. Nakaupo ako sa isang sulok at nagbabakasakali na mayroong mag-book sa akin nang biglang mayroong tumawag. Hello? Ito ba si Edwin? Yung delivery rider? Oho, ako nga ito. Sino ho sila? Si Gardo to. Yung nagpabook sa'yo nung nakaraang gabi. Yung frozen meat. Oho. Naaalala ko ho kayo. May problema ho ba sa diniliver ko?
Wala namang problema. Ang totoo niyan, kailangan ko ng tulong mo. Hindi kasi sumipot yung rider na nabook ko ngayon. Nakakainis eh. Mahalaga pa naman to at saka mas marami kesa dati. Ganun ho ba? Anong oras ho ba? Ngayon na sana kung pwede ka. Makikiusap na lang ako sa buyer na maghintay pa. Sa dating lugar na tayo magkikita, yung warehouse, tanda mo pa ba? Ay opo, tanda ko ho yun. Punta ho agad ako dyan ngayon. Alauna ng madaling araw na yun nang makarating ako sa warehouse ni Sir Gardo. Malayo pa lang ay tanaw ko na siya. Nakatayo at may 2 kahon sa tabi niya. Maingat kong isinakay ang mga kahon sa aking motor. Mabuti na lang at nandito ka. Nakakainis talaga yung mga ibang rider na yan. Kung hindi late hindi naman sumisipot. Hindi naman pwedeng basta-basta mamili lang ng rider. Ganoon po talaga ang sistema, sir eh. Random po ang mga rider na nakukuha sa app. Oo nga eh. Paano kaya kung direkta na lang akong magpa-deliver sa'yo? Yung wag na akong dadaan sa app. Okay lang ba yun? Aba mas pabor ho yun sa amin, sir. Dahil walang kaltas. Pero nasa sa inyo po kung magtitiwala kayo. Yun nga lang wala hong record kapag ganun. Okay lang yun. Sa tingin ko naman mas mapagkakatiwalaan kita. Doon nagsimula ang regular na transaksyon namin ni Sir Gardo. Gabi-gabi, tatawag siya at lagi ko siyang pinupuntahan para sa mga deliveries. Iba't ibang bahay o kanto ang mga destinasyon. Iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero kadalasan ay mga malalayo at tahimik na bahagi ng lungsod. Isang gabi, sa malaking bahay sa San Juan ko ipinadala ang kahon. Naging maayos naman ang transaksyon at natutuwa ako dahil hindi ko na kailangang maghintay ng ibang bookings, lalo na tuwing gabi. Pagkatapos ng maagang biyahe, magpapahinga lang ako ng konti at maya-maya ay tatawag na si Sir Gardo para sa panibagong delivery. Habang tumatagal, napansin ko lamang misteri ang isang bagay. Bakit kaya palaging gabi ang mga padala ni Sir Gardo? Laging malamig ang kahon at mahigpit ang pagkakabalot. Pero misteri, pinalipas ko lang ang mga pagdududa ko. Tinuturuan ko kasi ang sarili ko na maging profesional. Walang tanong, walang usisa. Bumaba ako sa harap ng malaking bahay at kagaya ng dati, kumatok ako sa pintuan. Lumabas ang isang lalaking matangkad pero medyo maputla. Ikaw ba yung delivery rider ni Gardo? Oho, ako nga ho. Dahan-dahan niyang kinuha ang kahon mula sa akin at para bang atat na siyang kainin o tikman ang nasa loob nito. Mabuti naman at dumating na to. Kanina pa ako gutom na gutom. Sa uulitin ulit, Edwin, ha? Nang paalis na ako, hindi ko maiwasang mapansin na kilala ako ng mga buyers ni Sir Gardo. Doon ko napagtanto na halos lahat sila ay alam ang pangalan ko. Inisip ko na lang na baka tiwala lang talaga sila sa akin dahil nababanggit ako madalas ni Sir Gardo sa kanila. Halos gabi-gabi may pinapadeliver sa akin si Sir Gardo. Sa una, inisip ko na napakaswerte ko dahil ako ang pinagkakatiwalaan niya. Bukod sa regular ang biyahe, may dagdag pa siyang bayad sa bawat delivery. Kaya naman sinisiguro kong hindi ko siya mabibigo. Lagi akong maaga
sa bawat usapan namin. Isang madaling araw, mas maaga akong nakarating kaysa sa inaasahan. Halos kakatawag lang ni Sir Nardo ng alas 12, pero 5 minuto pa lang ay nandoon na ako sa warehouse. Pagdating ko ay wala naman siya. Inisip ko na baka abala pa siya sa pagpapak ng mga ipapadala. Kaya nagpasya akong maghintay na lang sa labas. Binuksan ko ang kaha ng sigarilyo at nagsindi ng isa. Pero sa katahimikan ng gabi, nakarinig ako ng kakaibang tunog. Parang may kaluskos at halinghing na tila nagmumula sa loob ng warehouse. Hindi ko na sana ito papansinin pa, pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na sumilip sa loob. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at maingat kong binuksan ito. Pagpasok ko sa warehouse, bumulaga sa akin ang isang eksenang tila sa bangungot ko lamang makikita. Nakasabit ang mga piraso ng laman na halatang hindi galing sa hayop, kundi sa katawan ng tao. Malalaking parte ng katawan at lamang loob, kinatay na parang mga baboy at nakadisplay sa malalaking kawit. Nanlamig ang buo kong katawan at hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Sa sulok naman ng warehouse ay meron na naman akong natuklasan na hindi ko inaasahan. Natagpuan ko ang isang lalaking sugatan. Nakahiga ito at halos wala ng lakas. Nang makalapit ako, humingi siya ng awa. Mama, maawa ka. Tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Sinong may gawa sa'yo nito? Si Sir Gardo ba? Yung lalaking malaki ang katawan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pero isa siyang aswang. Ano? Aswang? Mama, maawa ka. Maniwala ka sa akin. Nag-anyong aswang siya sa harapan ko. At siya pa mismong nagsabi sa akin na magugustuhan daw ako ng parokyano niyang aswang. Ang karne ko, lalo na ang lamang loob ko. Sa mga oras na yon, Misteri, naniwala ako agad sa sinabi ng lalaki sa akin. Noon pa man ay may naikukwento na sa akin ang aking mga magulang. Akala ko ay hindi totoo, pero ngayong nasaksihan ko na ang mga karne ng tao, ano pa ba ang hindi ko paniniwalaan rito? Nanginig ako sa takot. Hindi ko alam kung paano ko bubuhatin ang biktima o tatawag na lang ba ako ng tulong. Pero hindi pa ako tapos sa pag-iisip ng gagawin nang makarinig ako ng papalapit na yabag. Tumayo ang balahibo ko sa takot. Si Sir Gardo kaya ito? Nagpasya akong magtago sa ilalim ng isang mesa sa loob ng warehouse. Ang sahig ay puno ng mga dugo at halos maduwal ako sa amoy at kilabot. Maya-maya bumukas ang pinto at narinig ko ang boses ni Sir Gardo. Oo, darating ngayon ang order nyo. Andito na nga si Erwin eh. Nandyan na yung motor niya sa labas. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Bigla akong natigagal nang marinig kong tatawagan niya ako. Tiyak, mahuhuli niya ako kung tutunog ang telepono ko. Nanginginig man, kinuha ko agad ang cellphone at inilagay sa silent mode. Ilang segundo lang ang lumipas, nakita kong tumatawag na nga siya.
Buti na lang talaga at hindi ito tumunog. Nakahinga ako ng maluwag. Habang nakatalikod si Sir Gardo, dahan-dahan akong gumapang papunta sa pinto sa likuran na swerte namang nakabukas. Nakalabas ako ng warehouse at umikot patungo sa harap, saka sinagot ang tawag niya. Hello, sir? Opo. Nandito na po ako. Umihi lang ho ako sa may puno dito sa gilid. Papunta na ho ako dyan. Pinunasan ko ang aking pawis at pilit na huminga ng malalim. Kailangan kong magpanggap at huwag magpahalata ng takot. Nang makalapit ako sa aking motor, ay agad siyang humarap sa akin. Oh, kanina ka pa ba rito? Ay, hindi po, sir. Kararating ko nga lang eh. Jingle na jingle na ho ako, kaya hindi ko ho agad kayo natawagan. Tinitigan niya akong mabuti at halos hindi ako makahinga ng mga oras na yon, Misteri. Pero tila naniwala siya sa mga sinabi ko. Ibinigay niya ang isang kahon sa akin at kahit alam kong posibleng laman ito ay karne ng tao, ay kinuha ko pa rin ito. Pilit na hindi nagpapahalata para hindi siya magduda. Oh, Edwin, mahalagang tao ang pagpapadalhan mo nito. Kaya sana'y walang aberya. Aabangan ka daw niya sa isang lumang convenience store na madadaanan mo sa labas. Sige po, sir. Masusunod po. Salamat. Una na ho ako, ha. Papaandarin ko na sana ang aking motor nang bigla niyang hinawakan ang braso ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Napahinto ako at dahan-dahang humarap sa kanya. Edwin, nakalimutan mo yung bayad ko sa'yo. Ay, oo nga po pala, sir. Salamat po ulit. Agad kong tinanggap ang pera. Habang nakalagay ang kamay niya sa aking palad, ay humigpit ang pagkakahawak nito at bigla siyang nagsabi, Edwin, babalik ka bukas ha. Aasahan kita. Ay, oo po, sir. Babalik po talaga ako bukas. Kita na lang ho tayo. Mauna na ho ako. Walang pag-aalinlangan at pinaandar ko na ang aking motor, pilit na nagmamadali palayo. Sa aking pagtakbo, isang tanong ang gumulo sa isip ko. Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong trabaho? Habang nasa biyahe ako, pursigido akong dumiretso sa pulisya o kahit saang pwedeng mapagkuhanan ng tulong. Gusto ko talagang balikan ang biktima, ang lalaki na nakita ko sa warehouse. Alam kong sapat na ang mga ebidensya, ang mga katawan at ang lalaking biktima para maniwala sila sa akin. Naisip ko ring huwag nang ipadala itong parcel dahil ang kahon mismo ay isang mahalagang ebidensya laban kay Gardo. Pero Misteri, sa bilis ng pagtakbo ng isip ko, hindi ko napansing na palayo na pala ako sa dapat na ruta. Sa isang iglap, napahinto ako sa harap ng isang lumang convenience store. Ang mismong lokasyon na binanggit ni Gardo para sa delivery. Sa labas, may isang pulis na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Para itong naghihintay sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko habang papalapit ito. At tila nabalot ako ng kaba nang marinig ko siyang magsalita. Ikaw ba si Edwin? Opo, sir. Ilagay mo na lang sa likod yung kahon. Hindi ko inaasahang isang pulis ang tatanggap ng kahon. Sa oras na yun, bumalot
ang pangamba sa dibdib ko. Paano ako magsusumbong kung ang mismong taong inaasahan kong tutulong ay posibleng kasama o kakilala ni Gardo? Baka nga isa rin siya sa mga nilalang na katulad nito. Nanginginig man, sinunod ko ang utos niya at inilagay ang kahon sa likod ng kanyang sasakyan. Matapos noon, agad siyang umalis at nauna pa sa akin. Naiwan naman akong tulala, nag-iisip kung tama ba ang plano kong tumungo at magsumbong sa mga pulis. Nang gabing yun, napagtanto kong wala na akong ibang mapagkakatiwalaan. Paano ako magsusumbong kung pati ang otoridad ay may lihim na kadilimang itinatago? Pero misteri, isa lang ang tiyak ko. Simula sa araw na yun, hindi na ako muling tatanggap ng kahit na anong delivery mula kay Gardo. Kinabukasan, misteri, hindi mawaglit sa isip ko ang mga nasaksihan ko. Ang mga katawan, ang kaawa-awang biktima, at ang nakakakilabot na pangyayari kay Sir Gardo. Paulit-ulit na bumabalik ito sa isipan ko, kahit anong pilit kong iwasan. Naaalala ko rin ang lalaki na pinangakuan ko ng tulong. Sa ngayon ay wala akong magagawa. Ang tanging kaya ko lang ay maipagdasal ang kaluluwa niya. Noong araw na yun, alam kong anumang oras ay tatawag si Sir Gardo. Hindi nga ako nagkamali. 10:00 ng gabi ay tumawag na nga ito sa akin, misteri. Hello, Sir Gardo? O Edwin, may ipapadala ulit ako sa iyo sa Malate lang. Ay, sir, pasensya na ho. Hindi na ho ako babiyahe kasi ng gabi. Nahilo ho kasi ako ng nakaraang araw Ayon ho sa doktor ko bawal na ho akong magpuyat. Kaya ang gusto ho ng asawa ko sa umaga na lang at huwag na akong bumiyahe sa gabi. Ganun ba? Nung nakaraan lang na nagkita tayo, maayos ang usapan natin. Sayang naman, kamay na natin ang isa't isa. Pasensya na ho, sir. Natutuwa nga ho ako at nakakuha niyo akong pagkatiwalaan at wala naman ho akong problema sa inyo. Kaso ho, si Mrs. din ho pinaghihigpitan ako. Talaga ba? O sige, mukha namang wala na akong magagawa. Salamat na lang. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas nakawala na ako ng tuluyan sa lagim na yun. Pero misteri, ilang gabi pa rin akong kinulit ni Sir Gardo na mag-deliver sa kanya. Paulit-ulit niya akong tinatawagan at bawat pagtanggi ko ay idinadahilan ko na lang na binabalaan ako ng asawa at doktor na iwasan ang pagpupuyat dahil hindi raw ito makakabuti sa aking kalusugan. Pero ang totoo niyan, misteri, hindi naman talaga kalusugang pisikal ang naapektuhan sa akin. Dahil mula nang masaksihan ko ang pangyayaring yun, ay may kakaibang takot at trauma na ang lagi kong nararamdaman. Lalo na't nakonsensya ako para sa mga posibleng mabiktima pa nila. Kaya't sa tuwing may pagkakataon, ay dumadaan ako sa mga simbahan sa mga ruta ng aking delivery. Nagdadasal, humihiling ng proteksyon para sa aking sarili at para sa mga hindi ko kayang tulungan. Makalipas ang ilang araw, biglang tumigil ang mga tawag mula kay Sir Gardo.
Kaya naman naging tahimik ang pagde-deliver ko ng mga panahon na yun. Kahit nagde-deliver pa rin ako sa gabi, sinisiguro kong hindi na ako tumatanggap ng kahit anong booking mula sa kanya. Nagpapasalamat na lang ako tuwing hindi siya ang booking ko. Isang gabi, habang masaya akong kumakain ng pares, ay tumunog ang cellphone ko. Isang bagong booking mula sa isang kondo sa Makati. Dahil sa sigla ng kita, agad akong nagmadali, tinapos ang pagkain ko, at nagpunta sa nasabing lugar. Pagdating ko doon, isang babae ang sumalubong sa akin. Maganda ang kanyang itsura at formal ang pananamit. Halatang may kaya siya, Misteri. Pinangalanan niya ang sarili bilang Trixie at sinabing ang delivery ay galing sa restaurant niya. Puro frozen goods na meat at veggies ang ipapadala. Tiwala naman ako sa kanya dahil mukha siyang disente, kaya hindi ko na binuksan pa ang mga kahon. Hindi magkakasunod, pero 3 beses na umulit ang booking niya na ako lagi ang nakakatanggap. Kaya nang minsang nagkita kami ni Ma'am Trixie, ay iminungkahi ko na kung maaari ay ako na lang ang maging regular na rider niya para sa kanyang mga delivery. Pumayag siya ng walang alinlangan at lalo akong natuwa. Pero Misteri, habang tumatagal, may napansin akong kakaiba. Para bang pabigat ng pabigat ang mga pinapadala niya sa akin. Pati yung mga lugar, parang wala masyadong tao ang drop-off. At kung minsan nga iniiwan ko na lang sa pintuan ng parcel. Nagsisimula ng maghinala ang utak ko. Paano kung parehas siya ni Sir Gardo? Pero inisip ko rin, Misteri, gaano ba kahirap o kadaling makahanap ng 2 aswang sa iisang hanap buhay? Kaya pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Sinasabing baka imahinasyon ko lamang ito. Isang gabi, halos kaaalis ko lang matapos ko siyang pick-upan, ay bigla siya ulit tumawag. Hello, Edwin? Malayo ka na ba? May isa pa kasing customer na humabol ng order eh. Kailangan daw madala agad. Hindi na ako nakatanggi pa. Sinabi kong babalik na lang ako sa kanila para kunin ang package ng gabing yun. Nang ibigay niya ito sa akin, napansin kong balot na balot ito ng packaging tape. Halos hindi ko na maramdaman ang laman. Lumapit naman siya sa akin at nagsalita. Ingat ka, Edwin, ha? Malaking bagay ito para sa kanila. Binigay ni Ma'am Trixie ang eksaktong address ng delivery at sinabing kung sakali mang may makalimutan ako, nando naman ang airway bill para sa package na pwede kong tignan. Dahil maghahating gabi na, hindi ko na inabala pa ang sarili ko sa pagbabasa nito. Hinanap ko na lamang ang address gamit ang Waze at sinimulan ang biyahe. Habang sinusundan ko ang direksyon, napansin kong paiba-iba ang ruta na itinuturo ng Waze. Parang naliligaw na ata ako. Hanggang sa mapadpad ako sa isang madilim at ginagawa pa lang na kalsada. Sa kasamaang palad, hindi ko napansin ang isang malaking hukay. Kaya nalubak ako. Tumama ang unahang gulong ng motor at nabali ang brake lever. Napahampas ako sa lupa. Ramdam ko ang sakit sa katawan ko. Agad kong inisip kung paano ako makakauwi nito. Sayang, malapit na sana ako sa lugar ng delivery.
Pero inabot pa ako ng ganito. Naalala ko ang package na dala ko at agad ko itong pinulot. Nakita kong may butas sa gilid. May likidong tumatagas mula rito. Sa dilim, hindi ko maaninag kung ano ang likidong iyon. Habang tinatabi ko ang parcel, ay biglang tumawag si Ma'am Trixie. "Hello, Edwin. Nasaan ka na? Kanina ka pa hinihintay ng customer ko." Nagka-aberya lang, Ma'am Trixie. Pasensya na. Pero malapit na ako sa location. Malapit ka na ba? O sige, papupuntahan na kita dyan para kunin ang package at matulungan ka na rin. Ay, sige po, ma'am. Salamat po. Matapos ang tawag, napansin kong natamaan ng headlight ng motor ko ang package. Kaya naaninag ko ng mabuti ang nakasulat na pangalan sa airway bill. Biglang nanginig ang katawan ko. Ang taong padadalan ko pala ay si Sir Gardo. Maya-maya, nagsimula akong makarinig ng isang yabang ng isang tao na papalapit. At may naririnig akong kakaibang tunog para itong tumatawa. Kumusta, Edwin? Akala ko ba tumigil ka na sa pagde-deliver sa gabi? Iniiwasan mo ba ako? Hindi ako nakasagot. Ang tanging nararamdaman ko lang noon ay panginginig sa katawan ko. Pero misteri, inisip ko yung asawa at anak ko. Kaya kahit masakit pa ang katawan ko, pilit akong tumayo. Binala kong isakay ang sarili ko sa motor para makatakas. Pero biglang tumakbo si Sir Gardo. Mabilis at mabangis. Sinugod niya ako. Nadamba ako mula sa likuran at parehas kaming bumagsak sa kalsada. Napaibabawan niya ako at sa liwanag ng mga ilaw sa paligid, kitang-kita kong nagbago ang anyo niya. Ang mukha niya ay hindi na sa isang tao. Para na itong isang halimaw. Eksaktong-eksakto kagaya ng babala sa akin ng lalaki sa warehouse na biktima nila. Mahaba at matatalim ang naninilaw na pangil nito. Ang mga mata niya ay itim na itim at walang kaemo-emosyon. Ibinuka niya ang naglalaway niyang bibig at nang makita kong pababa na ang bibig niya para sunggaban ang leeg ko, napakapit ako sa belt bag ko at doon ko naalala ang bote ng holy water na pinalit ko sa alkohol matapos dumaan sa isang simbahan ng nakaraan. Agad kong kinuha ito at iwinisik sa mukha niya. Sumisigaw si Sir Gardo. Humahapdi ang bawat daing niya na para bang tinutupok ng apoy ang kanyang balat. Dito ako nakakita ng tiyempo. Sumakay akong muli at pinatakbo ko ang aking motor kahit sira ang preno nito. Mas mabuti nang madisgrasya ako kaysa makain ako ng aswang na ito. Sobrang bilis ng takbo ko hanggang sa may makita akong police station. Para huminto, ibinangga ko na lang ang motor sa poste ng isang